Magandang araw mga kaibigan. Isa na naman pong nakakadismayang balita ang pag-usapan natin ngayon. Ito yung legacy ng Marcos Jr. administration. Okay, yung dark chocolate natin, may stock na tayo, pwede nang mag-order. Dito kayo mag-contact 0916-9000-997. Okay, kahit sa malalayong lugar, pwede nang i-deliver ng LBC. May one-day delivery nga ng LBC at hindi na po matutunaw ang padala. Okay, so balita ngayon. I don't know, how do you react on this? Ang utang ng ating bansa, grabe na ang paglubo ng utang. Yan po ang legacy ni Marcos Jr. So magkano na ang utang natin ngayon? Pakinggan natin itong balitang ito. Pa ang utang ng Pilipinas hanggang sa pagtatapos po ng Abril. Batay po sa datos po ng Bureau of Treasury, umakyat po sa 15.17 trillion pesos ang utang po ng Pilipinas hanggang sa pagtatapos po ng Abril. Mula po yan sa 14.925 trillion pesos noong pong Marso. Naitala po sa 10.308 trillion pesos ang domestic debt o yung utang panloob habang 4.708 trillion pesos naman ang external debt o yung utang panlabas. Nako. Okay. 15.17 trillion pesos. Yan na po ang utang. Okay. Bago nagka-pandemic, ganito po yung utang natin, Bago nagka-pandemic, 6 trillion pesos lang ating utang. Kailang dahil sa pandemic, kailang mangutang tayo para sa bakuna, ayuda, at iba pa. Kaya nadoble po ang utang ng ating bansa dahil sa pandemic. Pag alis ni PRRD, $12 trillion. Pandemic yan, Ngayon, pag upo ng Marcos Jr. administration, wala na ang pandemic. So, from 12 trillion pesos, wala pa siyang 2 taon, nadagdagan ng 3 trillion pesos. So, 15.17. Grabe. So, bakit tayo nagkakaganito na padami ng padami ang ating utang? Sila sa Malacanang, pagkatapos ng mga ilang taon, kung sana hanggang 6 years lang sila, plano nila hanggang 2034. Paano na lang kung itong pamilyang ito ang mangulo sa ating bansa hanggang 2034 biyan. Mababaon tayo sa utang. Ang ating mga apo o anak nyo kaya, apo ko, na hindi pa na ipapanganak, magkakaroon na ng utang. In a way, sometimes, yung pangungutang, hindi naman masama kung gagamitin mo ng tamang diskarte, damang programa, i-invest mo. Ang problema itong inuutang, wala kang kikitang napupuntang maganda. Grabe ang lalo na sa mga ayuda. Ang laki ng budget natin ng 2024. Halos 700 billion pesos ang isiningit unprogrammed funds. Kaya salamat at meron tayong Senator Coco Pimentel na tunay na oposisyon, binabantayan niya yung budget. Nako, nagreklamo, I believe, hinahanda na ang reklamo sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional yung 2024 budget. Kasi nga, ang laki yung unprogrammed funds na isiningit. Example, yung
na-discoverhan ni na Senator Amy sa kanilang investigation yung DSWD funds na ilang billion yun, yung para sa ayuda ng mga something like middle class families. I think that's 26.7 billion. Ang DSWD, hindi nila alam, hindi nila ni-request yung pondo na yun. Sa bicameral, biglang isiningit. So, nung nadiskobrehan, nabigla rin ang DSWD na meron silang 26.7 billion na pondo na hindi naman nila ni-request. Sinong naglagay doon? Oh, yung may plano na magbigay ng ayuda kasi gagamitin nila sa saan? Ano ito? People's Initiative. Ano pa? Yung COMELEC. Ilang billion yung isiningit para sa COMELEC. I think 6 billion para sa plebisito. Kasi yung plano nila tuloy-tuloy. Magplebisito before 2025. Magplebisito, tatanungin ng taong bayan kung pabor sila sa charter change. Yun, pinunduhan na. Ayuda, 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 ayuda. So, kung mangutang itong gobyernong ito at ipatayo ng mga kalsada, tulay, hospital, eskwelahan, infrastruktura, okay lang. Kailang yung ganyan na billions of pesos ginagastos sa questionable na mga programa na ang makikinabang yung political ambition nila ay kalukuhan yan. Kaya ito po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakakadismaya. In less than 2 years, 3 trillion pesos na ang utang. So, in the next 4 years, madadagdagan ng ilan pa? 6 trillion. So, pag alis ng Marcos Jr. sa 2028 magiging ilan na? 21 trillion pesos ng utang. Sino ang makikinabang? Ulitin ko, gamitin lang sana sa maganda yung inuutang. Okay, kailang. So, maliban sa lumulubong utang, sinasabayan pa ngayon ng pagbagsak ng ating peso. Kahapon is 58.9 na ang palitan ng peso to dolyar. At ang prediction baka nga aabot ng 60 per malalampasan yung all-time high na palitan ng peso to dolyar nangyari noong October of 2022. Pag-upo ng administrasyong ito, inabot po tayo ng 59.2 pesos ang palitan ng isang dolyar. So, papunta na doon. Humihina ang peso. Dahil sa paghina ng peso, ang mga investors unti-unting nawawalan na ng confidence sa ating stock market. Kaya biglang nagbunot ng pera ang mga investors sa stock market. Nako, kahapon lang din bumaba. Highest decline sa stock market is I think 45 points. So, delikado po yan. Maapektuhan ang ating ekonomiya. Lalo na yung inflation. Pataas ng pataas ang inflation. So kung mataas ang inflation, tataas din ang interest rate. O kung mataas ang interest rate sa isang bansa, ang mga mamumuhunan, local man o foreign, hindi mag-i-invest dito dahil napakataas ang interest rate. So, tapos sinasabayan pa ng Pangulo, tinawag na Bong the Explorer. In 22 months, he has visited 22 countries. Yung Singapore, pang-apat na eh.
Kaya 27th trip niya na ito palabas, spending billions of pesos, people's money, samantalang ang taong bayan hirap na hirap. Yun po ang resulta ng pagkabudol ng 31.6 million Pilipinos. At ito po ang legacy ng administrasyong ito.